Matapos po nating ilabas ang senatorial survey ng SWS, tunghayan naman po natin itong sa Pulse Asia. Kasi po may mga nag-react. Dahil doon po sa survey ng SWS na mayagpag po ang mga kandidato ng Alyansa ng Bagong Pilipinas ni President Bongbong Marcos. At ang sabi ng ibang mga hindi makatanggap doon sa survey dahil ito daw ay bayad, meaning commissioned. Ito nga pong survey ng SWS ay commissioned by Stratbase. Yun po ang pagkakaalam natin. So ang sinasabi ng mga hindi makatanggap dun sa survey, dahil syempre yung survey ay papabor doon sa kung sino ang nag-commission. So ito po tignan natin, yun namang survey ng Pulse Asia. Dahil sa Pulse Asia po, hindi po siya commission. Dahil sabi dito, Pulse Asia's researchers pool of academic fellows takes full responsibility for the design and conduct of the survey and for analysis it makes based on the survey data. In keeping with our academic nature, no religious, political, economic, or partisan group influenced any of these processes. Pulse Asia Research undertakes ulat ng bayan surveys independently without any party singularly commissioning the research effort. So tingnan po natin kung magkakapareho ng resulta ng SWS at itong Pulse Asia. Pero bago po yan, malamang lahat tayo alam na po natin na si Doc Willie Ong ay dinapuan ng sarcoma, ng isang klase ng cancer. At sa mga videos na inilalabas niya tungkol sa update ng kanyang sakit, sinabi niya na ang nagpalala sa kanyang sakit ay stress, lalo na nung kampanya nung 2022 elections. So ang tanong ko lang, kung yung palang stress na sanhi ng election campaign ng 2022 ang nagpalala sa sakit ni Doc Willie, bakit kaya siya tatakbong senador? Ayon po dito sa Inquirer, Dr. Liza Ong files Senate COC for cancer-stricken husband Willie Ong. Dr. Liza Ong, wife of cancer-stricken senatorial hopeful Dr. Willie Ong, filed a certificate of candidacy for her husband on Thursday. In tears, she presented Willie's COC before the media at the Manila Hotel's Tent City. She, however, refused to answer media queries, leaving the task to her husband's legal counsel, Attorney Gilbert Lawenco. At sinabi ng kanyang attorney na babalik si Doc Willie by November at kakayanin daw niya ang kampanya para sa 2025 elections. Ako personally, gusto ko si Doc Willie. Kahit noon pa, sabi ko dapat hindi siya tumakbong vice president. Dapat tumakbo na lang siyang senador. Baka sakaling nanalo pa siya. Pero ngayon na siya ay may sakit at ang sabi niya sanhi nun ay ang stress, nakakasiguro ba siya na hindi siya nadapuan ng stress lalo na pag nag-umpisa yung election campaign period? Dahil kung siya ay malakas lang at wala siyang sakit, ay siguradong show-in siya sa pagkasenador. Pero ngayon na siya ay may iniindang sakit, hindi kaya lalong lumala ito? Alam po natin na gusto ni Doc Willie na magsilbi sa bayan. Kaya lang, kung itong eleksyon naman na to ang magiging sanhi ng pagkabilis ng kanyang buhay, magdadalawang isip tayo eh. Kahit na gustuhin man natin na iboto si Willie Ong. Actually, pwede kong ipalit ang boto ko para kay Amy Marcos at gagawin ko si Willie Ong. Dahil sabi ko nga sa inyo, doon po sa line-up ni President Bongbong Marcos, aalisin ko po ang pangalan ni Amy Marcos. At pwede kong ipalit si Willie Ong dahil lang sa alam ko makakatulong siya, lalo na sa ating mga kababayan. Kaya lang, kung ang boto ko naman ay makakatulong para siya ay manalo at kung may mangyari sa kanya, knock on wood, at lalong lumala yung kanyang sakit at mapadali pa ang kanyang buhay, parang hindi ko naman yata maaatin na isa ako sa magiging sanhi ng kanyang pagkawala. Dahil kung sinasabi man niya na medyo lumiit na daw yung bukol ng kanyang cancer, hindi pa naman po nawawala ito entirely. Sa bagay, kung si late Senator Miriam Defensor Santiago ay may sakit na pong cancer, pero siya ay patuloy na nag-function bilang senador, ano ang makakapigil kay Doc Willie Ong para tumakbo? At kung sakaling manalo man si Doc Willie Ong, tapos yun pala ay
hindi na rin pala magtatagal ang kanyang buhay dahil ang sakit pong cancer ay traidor. Hindi po natin alam kung hanggang kailan ka na lang at yan po ay alam ni Doc Willie. Parang masasayang lang po yung effort niya. Sana magpagaling na lang ng husto si Doc Willie Ong at kapag siya ay talagang entirely treated na, dahil ang sinasabi nila, treatable naman daw ang sakit ni Doc Willie. Meron pa naman po mga susunod na eleksyon at kung magaling na si Doc Willie, pwede pa rin naman siyang makahabol. Pero syempre, nakapag-file na ng COC si Lisa Ong, yung pong asawa ni Doc Willie. Good luck na lang po kay Doc Willie Ong. Sana bago dumating ang election period ay mas maganda na ang iyong pakiramdam. Okay, meron pa pong 3 bagong nag-file ng COC ngayon. Yan po ay sa ticket ni former President Rodrigo Duterte. Sabi po dito sa balita, naghain na ng COC ang re-electionist senators na sina Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. Nag-file din ng COC sa pagkasenador ang aktor na si Philip Salvador. Sinamahan sila ni Senator Robin Padilla bilang suporta. Pero hanggang ngayon, 3 pa lang po sila na official na kandidato ng partido ni former President. Bakit parang nahihirapan silang punuin yung kanilang senatorial slate? Although narinig po natin yung balita na si Rodante Marcoleta ay wala na daw urungan at tatakbo din sa pagkasenador. Hintayin na lang po natin kung kailan siya magpa-file ng COC. Pero hindi naman po itong 3 ito, si Bato de la Rosa, si Bongo, or si Philip Salvador, ang gusto kong tuunan ng pansin. Kundi ito pong interview kay Robin Padilla. Panoorin po natin ito. Sir, kung wala kayong i-endorse mula doon sa ibang party, Meron po. PDP lang talaga? Meron po, inaantay lang po namin yung pasabi po ni dating Pangulo kung sino po yung mga i-adapt namin. Sir, will you adapt from alyansa na Bagong Pilipinas? Nako, alam nyo, hindi ko kailanman iniisip na may kalabang kami o kahit anong partido. Noong ako ay tinanggap ko po yung pagkapangulo ng PDP. Ako, kung po pwede lang, koalisyon namin lahat. Kasi kung habang tayo nagkakagulo, walang tayong nakikitang pag-unlad. Pero kung sasabihin ni Mayor na kumuha kami dyan, bakit hindi? Gusto ko. Sir, may Kahit na yung mga nag-independent, gusto ko. Sir, may mga nagsasabi po na parang medyo opposition daw yung Duterte family nga po sa administrate. Sir, do you see it that way po na parang opposition? Sa huli naming pagsasama ni Mayor, napakaganda ng sinabi niya kay Pangulong Bongbong Marcos. So, hindi ko maka-classify na opposition kami doon sa huling pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nung nagkaroon kami ng huling General Convention. Kasi ang ganda ng sinabi niya. Ano po yun, sir? Una, sinabi niya, hindi korap si Bongbong. Palagay ko, wala nang gaganda pa doon. Sinabi niya. Siguro sa usapin ng, pag pinag-usapan natin ang mas, siguro sa geopolitics, siguro doon, opposition. Sir? Pag geopolitics, tinatanggap namin na opposition kami doon. Sir, kung mananalo yung 3 nyo pa kandidato, magiging 4 kayo sa Senado, saan kayo papali? Minority or majority? Sino po? Yung ulit, sino po? Kung mananalo yung 3 kasama nyo ulit, Ngayon naman po, majority kami. Hanggang ngayon. Hindi naman po kami, so siguro, status ko. Sa ngayon po naman, walang order sa amin. Wala din kaming, ako mismo, personal, wala akong nakikitang dahilan para sumama ako sa minority. Sir, kung manalo si former President Duterte at kung tumakbo nga po siya, is he physically well na? Kasi yes, alam niyo ma'am. yung haba ng oras sa Senado. Yes, ma'am. Opo. Naniniwala ako na kayang-kaya ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At nangangarap pa ako na siya ang magiging Senate President. thank you, Sen. Thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you. Yan, kasi nung tinanong siya kung wala bang ibang i-endorse, kasi 3 pa nga lang ang nagpa-file ng COC, ang sabi ni Robin Padilla, pinag-uusapan yata nila
ni Mayor, meaning si former President Rodrigo Duterte, kung sila ay mag-a-adapt ng ibang kandidato mula sa ibang partido. At nabanggit nung interviewer kung sila ay kukuha sa alyansa ni President Bongbong Marcos. Ang sagot ni Robin, wala naman daw talaga silang kalaban or kaaway at pwede silang mag-adapt ng mga kandidato sa iba. Pwedeng sa alyansa o sa ibang partido at kahit mga independent. So, malamang, I hope I am wrong, na si Amy Marcos ay kukunin nilang kandidato para sa kanilang ticket. Hindi po malayong mangyari yan sa ginawa ni Amy Marcos na tinalikuran niya ang kanyang kapatid na si Bongbong Marcos para maging independent. Huwag po tayong magugulat kung si Amy Marcos ay maging guest candidate ng partido ni Digong. Pero ang isang nakatawag ng aking pansin ay nung sinabi ni Robin Padilla na sinabi sa kanya ni former President na si Bongbong Marcos ay hindi corrupt at magandang bagay daw yon, sabi ni Robin. So, ang nasa isip ko, parang tinuloy na ni former President ang magbait-baitan at sinagundahan naman ni Robin Padilla. Bakit kaya? Hindi kaya strategy nila ito na sasabihin na hindi naman corrupt si Bongbong Marcos para yung mga botante ay medyo lumambot ang puso at sabihin na, ayan, bumait na sila Rodrigo Duterte. Pwede na natin iboto yung kanilang mga kandidato. So huwag po tayong magpapalinlang. Sa ngayon, sasabihin nila yan na hindi corrupt si Bongbong Marcos. Pero kapag nakuha na ang simpatya ninyo, aarangkada na naman po yan. At sigurado magpapaulan na naman ng mura itong si dating Presidente Rodrigo Duterte. Then ilang beses na pong nangyari yan. So hindi po katakataka kung ngayon bumait na naman sila, tapos bukas mumurahin na naman ang ating Presidente. So balik po tayo sa survey ng Pulse Asia. Ito po ay non-commission. At tulad ng binasa ko kanina, ang sabi po ng Pulse Asia, wala pong religious, political, economic, or partisan group ang naka-influenza sa kanilang proseso. Headline ng GMA News, Tulfo Brothers, Erwin, Ben, top Pulse Asia poll for election 2025 Senate bets. Brothers Erwin and Ben Tulfo, both seasoned broadcasters, topped the latest non-commissioned Pulse Asia poll on possible winners of the 2025 Senate race. The Pulse Asia survey, conducted from September 6 to 13, showed at least 60.8% of voters will vote for Axis party list lawmaker Erwin Tulfo for senator, a score way above his second-place brother Ben with 49.6%. Former Senate President Vicente Tito Soto III ranked third with 48%, followed by incumbent Senators Pia Cayetano with 41.3% and Bongo, who scored 40.3%. At number 6 is former President Rodrigo Duterte with 38%. Number 7, si Makati Mayor Abby Binay at 37.5%. Sunod naman at number 8, si Senator Bong Revilla Jr. at 35.9%. At number 9, former Senator Panfilo Lacson at 35.5%. Number 10, si former Senator Manny Pacquiao with 31.9%. Number 11, si Senator Amy Marcos at 29.8%. At ang pang-12, si Senator Ronald De La Rosa at 26.2%. Just outside, looking in the winner's circle at number 13, si Senator Lito Lapid at 24.7%. Number 14, si former Senator Gringo Onasan at 21.5%. Number 15 is House Deputy Speaker and Las Piñas lawmaker Camille Villar at 21.2%. And at number 16, former Senator Francis Kiko Pangilinan at 20.5%. So isinama natin ang bilang ng 13 to 16 kasi anytime po pwede sila magkapalitan ng pwesto. Itong mga nasa ilalim pwede pong umangat at yung nasa taas ay pwede pa rin pong bumagsak. Of the 16 mentioned names, 10 are candidates of President Ferdinand Marcos Jr.'s alyansa ng Bagong Pilipinas slate. So, hindi po nagkakalayo ang survey ng Pulse Asia at ng SWS. Dahil sa SWS, kung isasama pa rin nila si Amy Marcos, 10 out of 12
pasok sa Magic 12. At dito sa Pulse Asia, doon sa 16 names na binanggit, 10 sa mga kandidato ay galing sa alyansa ng Bagong Pilipinas slate ni President Ferdinand Marcos Jr. On the other hand, only Pangilinan is the opposition bet among the 16. So, ano kaya ang masasabi pa rin ng mga hindi naniniwala sa surveys na to? Yung pong SWS ay commissioned, samantalang non-commissioned po ang sa Pulse Asia. But then again, sabi ko po, mahaba-haba pa ang election campaign. Nasa kandidato na po yan kung paano nila ilalabas yung kanilang mga strategy at yung kanilang plataforma para sila ay iboto ng mamamayang Pilipino. So, lumalabas po sa dalawang survey na mamayagpag po ang mga kandidato ng alyansa ni President Bongbong Marcos. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at pagbabalik ang usapang Ito Money. Diyos ti Agnina.